handa ka bang maghubad? Opo. Hanggang saan naman ang limitations mo? Kung hanggang saan po yung kailangan ng direktor, gagawin ko po. Tumayo ka nga. Maghubad ka. Ngayon na po. Dito po. Oo. Bibihira ang nakakarating sa kanyang kinalalagyan ngayon. Mula sa pagiging isang bold star, matagumpay siyang nakapasok sa mundo ng politika. Ngayon, isa na siyang hinahangaang konsehala sa bayan nila sa Talavera, Nueva Ecija. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng sexy star turned counselor na si Barbara Milano. Joson III para Bokal. Sa darating na halalan, huwag po natin kalilimutan, Tomas Joson III para Bokal. Sa galang-galang, respetado, at laging tapat sa inyo, walang tigil na nagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Tomas Joson III para Bokal. Sa galang-galang, respetado, at tapat sa inyo. Walang tigil na nagsisilbi sa inyong mga kababayan kong mahal. Huwag po nating kalilimutan sa susunod na halalan, Tomas Joson III para Bokal. Dayang! Patingin nga ng gulay mo! Dayang! Hoy! Kanina pa ako kausap na. Ba't ba nakatunganga ka dyan? Ano ba yan? Wala po, natutuwa lang po ako kay Bokal. Para pong mahal na mahal po siya ng mga tao dito sa atin. Sana po palang araw maging ganuunoy ako. Ay, nako, nangarap ang batang ito. Alam mo, anak, mga mayayaman lang ang nagiging politiko. Kaya huwag ka nang umasa. Pagbilan mo na lang ako ng gulay. Yan. Ito ba, magkano ba to? 2 lang po. Ay, itong ampalaya. Yung ampalaya na lang bibilin ko kasi magpipinakpit ako. Ito, magkano? 2 din. Opo. Okay, sige. Ito, 2 piso, di ba? Opo. Tapos, meron akong utang sa yung 3 piso. Opo. 5 piso lahat. Bibigyan Opo. kita ng 10, susuklian mo ako ng 5, ha? O, eto ang 10. O, kunin mo na to. Ito na po. Dayang, dapat hindi na ako nagbabayad sa'yo eh. Di ba, may utang pa kayo sa akin? Sabihan mo naman ng nanay mo. Matagal-tagal na rin yun. Eh, wag po kayo mag-alala, Aling Marta. Sasabihin ko po sa nanay. Pasensya na rin po kayo, ha. Hindi naman po namin kayo lolokohin, eh. Dahil tagal-tagal na namin kayong suki. Alam ko yon. Bata ka pa, sa'yo na ako bumibili. Pero ipaalala mo rin sa nanay mo. Pare-pareho lang tayo naghihirap ngayon. Kaya magtulungan na lang tayo. Ha? Sige po. O sige, mauna na ako, ha? Mula pagkabata hanggang sa magdalaga, mulat si Barbara sa kahirapan ng kanilang buhay. O, nalaban mo na ba ang mga uniforme mo at mga uniforme ng mga kapatid mo? Opo, Nay. Tapos na po yung sa kanila. Yung sa akin po, bukas na lang. Ay, baka hindi matuyo yan. Gagamitin niyo pa yan bukas. Andiyan na ang tatay mo. O, kamusta ang pasada? Mahina eh. Mahina. Oo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Tara, kain tayo. Sandali lang, yung anak mo eh. O bakit? Gusto sumali sa binibining palaro. Ano yun? Beauty contest sa eskwelahan nila. O, ayaw mo nun. Makikita yung ganda ng lahi natin.
Merong isang problema eh. Kailangan ng pera pambili niya ng damit. Di ba pwedeng manghiram na lang kayo ng damit? Pasensya ka na, anak, ha? Wala kasi tayong pera para doon, eh. Pero meron akong alam na meron ka na wala sila. Maganda ka. At sigurado ko, mananalo ka. Sige, ha? Kain muna kami. Halika na, kumain na tayo. Okay. Dayang, tara. Kain na. Nasaan na ba ang nanay? Eh, ate, nahirapan yata manghiram ng damit mo eh. Ang tagal nga niya eh. Oh, Nay, dito po. Ay na pala. Nay. Ito po, Nay. Anak, ito lang ang nahiram ko para sa iyo eh. Eh, ate. Ang layo ng itsura ng damit mo sa mga suot ng kalaban mo eh. Naka-makeup pa sila. Uy, tignan nyo naman yung tsura ng susuot ni Dayang. Hayaan mo, para magmukhang tanga siya. Mukha naman siyang kupulugin. Mukha naman tanga siya. Pangit. Nay, uwi na lang po tayo. Tay, tubig niyo po. Oy, salamat, anak, ha? Hindi ka raw sumali sa contest. Bakit? Opo, Tay. Baka pagtawanan lang nila ako eh. Tsaka baka mapahiya lang sila nanay. Alam mo, anak, kahit anong gawin mo sa buhay mo, tandaan mo, hindi ka namin kahihiya ng nanay mo. Kung meron kang gustong gawin, dapat paninindigan mo. Doon lang masusukat ang tibay ng pagkatao mo. Opo, Tay. Isa lang naman talaga gusto ko eh. Ang mayahon kayo sa kahirapan. Responsibilidad ko yun, eh. Wala na akong magawa, eh. Ang maaari ko lang gawin, eh, yung tapos kayo ng pag-aaral ng magkakapatid. Kahit na nga kasanla-sanla yung mga natitira natin lupa, gagawin namin para sa inyo. Kaya, anak, pagbutihan mo, ha? Pagbutihan mo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Pagbubutihan ko po. Ipinagpatuloy nga ni Barbara ang kanyang pag-aaral at para matustusan ang mga pangangailangan nilang magkakapatid, napilitan ng mga magulang ni Barbara na isanla ang kanilang natitirang lupa. Sa kabutihang palad naman, natapos din ni Barbara ang kurso niyang midwifery. Ngunit ang inaasahang pagbabago sa kanilang buhay, naging mailap pa rin. Naku anak, congratulations! Ang saya-saya ko, ang saya-saya ng tatay mo. Ang galing-galing mo, nakagraduate ka na. Hayaan nyo, Nay. Sa susunod, ako naman makakagraduate ng college. Di ba, Nay? Sige, kumain lang kayo. Kain ng kain. Ikaw, kumain ka na. Tay, sino yung kausap niyo? Tsaka bakit dinala niyo yung tricycle natin? Ayun. Oh, hayaan mo na yun, anak.
Wala yun. Luma naman yung tricycle natin eh. Sa pinambayad ko sa mga utang natin. Okay na. Pero tay, saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Lahat na rin ang lupa natin, nakasimula na, di ba? Huwag ka mag-alala. Medyo meron namang pwedeng sakahan dyan eh, sa kabilang bukid. Doon na lang ako magsasaka muna. Sana tumigil na lang ako ng pag-aaral. Wala na rin naman pala tayo pwede, di ba? Anak, napag-aral ka namin ng tatay mo. Kahit 2 taong kurso lang yan. Maipagmamalaki na namin yan. Oo nga, anak. Alam mo kung sa mabuhay, kaya nating mabuhay eh. Kaya namin magtiis. Ang ayusin mo ay yung buhay mo. At ipangako mo sa amin na gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para hindi magaya ang buhay mo sa amin ng nanay mo. Na balang araw, pagmamalaki ka rin namin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko kayo papahiya. Pinapangako ko sa inyo, balang araw, may pagmamalaki niyo ako. Sige na, kain mga anak. Congratulations ha. Masarap ang pansit mo. Tignan mo, ang ganda ng blouse padala ng ate. Ma, ang ganda ng rubber shoes, oh. Tingnan mo, pati itong Walkman. Uy, akin yun ah. Ano ka? Sa akin to, no? Uy, Dayang, tignan mo, ang ganda ng padala ng ate ko galing Japan to pa, oh. Ang ganda ng pants ko, no? Oo nga eh. Uy, okay daw ang kita doon. Susunod na nga ako eh. Ikaw, Dayang, bakit ayaw mong magbiyahe? Tignan mo lahat ng kapitbahay natin halos umaasenso dahil sa pagja-Japan. Eh, di ba meron kang showin na taga Maynila na may promotion? Eh, bakit hindi mo kaya kontakin? Ikaw din, sayang ang ganda mo, no? Kung mabubulok lang dito sa probinsya. Pag-isipan mo yan. Sige na, itago mo na yan, no? Ingatan mo. Dahil walang mapasukang trabaho sa probinsya, lumuwas si Barbara sa Maynila. Dito niya sinimulan ang pangarap niyang makapag-Japan. Ay, ano Dayang? Ano na nangyari sa'yo? Eh, Tito, ngayon lang po ako nakasakay ng bus eh. Ha? Nagbibiro ka ba? Tito, hindi po. Talaga ngayon lang po akong nakabiyahe. Ang ibig mo sabihin, sa buong buhay mo, ngayon ka lang nakalabas ng Nueva Ecija? Opo. Grabe. Eh, paano ka na niyan kung sasakay ka pa ng aeroplano papuntang Japan? Ano, okay ka na? O, hindi, tara. Punta na tayo sa promotions. Dahil sexy at maganda, napabilis ang proseso ng pag-alis ni Barbara papuntang Japan. Ito na sana ang umpisa ng pag-angat nila sa buhay. Ngunit hindi ito ang nakatakdang mangyari. 27 years old. Eh, mukha ka lang 17 ah. Sir, hindi po, sir. 27 na talaga ako. Marites Gutierrez. Ikaw ba to? Hindi ikaw to eh. Ako po yan, sir. Ako po yan. Sobra ng pandaraya nito. Baklas tong passport mo, oh. Peke. Sir. Sir, parang awa niyo na, sir. Palapasin niyo na ako, sir. Sir, ako lang inaasahan ng pamilya ko. Parang awa niyo na po. Magtatrabaho lang po ako doon. Palapasin niyo na ako, sir. Alam mo, naawa ako sa'yo. Naintindihan kita. Pero kung palalagpasin kita, baka sa Japan ka pa maharang. Mabuti pa kaya umuwi ka na at papuntahin mo yung nagpapaalis sa'yo rito. Ha? Dala ng kahirapan, napilitang makipagsapalaran sa Maynila si Barbara. Binalak niya magtrabaho sa Japan at madali naman siyang nakahanap ng oportunidad.
Ngunit nagkaproblema siya sa kanyang pag-alis nang mapatunayang peke. Hindi lang ang kanyang edad, kundi pati na rin ang kanyang pasaporte. Tito, paano po yan? Ano pong gagawin ko? Alam niyo naman po ako lang naasahan dun sa amin eh. At saka pag-Japan lang po talaga yung tanging paraan para maalis ko yung pamilya ko sa kahirapan. Ganun talaga iha eh. Minsan, nakakalusot. Minsan, nabubuko. Kaya mo, ilalakad ulit natin ang papeles mo. Pero, palamig ka muna ha. Tsaka yung mga abono ko, huwag mo intindihin yun. Bilang kamag-anak nyo, katungkulan kong tulungan kayo. Pero alam mo, iha, meron kasi akong ibang naiisip para sa'yo eh. Ano po yun? Gusto sana kitang gawing artista eh. Tito naman eh. Niloloko niyo ba ako? Sa pag-Japan nga, hindi ako tinanggap, hindi ako pinaalis eh. Gagawin niyo pa akong artista. Ikaw talaga, wala kang bilib sa tito mo, no? Alam mo bang marami akong kilalang showbiz writers? Gusto mo, patulong tayo? Ano pong gagawin ko? Akong bahala sa'yo. Matapos mabigong makapunta ng Japan, naisipan ni Barbara na pasukin ang pagpapaseksi sa mga pelikula. Sexy. Okay, nice. So, mag-download lang ako ng safe card ko. Thanks. Baka mas meron pang puntahan sa pag-aartistahan, di ba? Oh! Ito, para saan po ba yung mga picture ngayon? Dayang, Ana, siya si Tito Bir Gonzales mo. Isa sa mga showbiz writers na sinasabi ko sa'yo. Siya na rin ang tatayong bilang manager mo. Hello, Ana. Don't worry, Ana. Ikaw ang gagawin naming pet project ng tito mo. Magigising ka na lang isang araw at sikat ka na. At yung mga pictures na yan ang gagamitin natin para makilala ka ng madlak. Hindi pa ba ako tapos? Hindi pa. Meron ka pang eksena. Tito, ano ba talaga show yan? Huwag kang maingay. Nagre-rehearse sila. Tungkol sa krimen ang show na ito. Okay nga ito dahil at least makakapag-practice kang humarap sa camera at umacting. Maswerte ka nga. May racket ka na kaagad eh. Oh, kumpleto na ba yung speech ko dito? Kompleto na po yan, Sir Ronnie. O sige, tawagin mo na lang ako pagka ready na yung set, ha? Sige pa. Okay. Pakikilala ko sa'yo si Ronnie. Siya yung host ng show at sikat na police reporter yan, ha? Halika. Sa mga... Ronnie. Hi. Oh, Vir. Kumusta? Mabuti naman. Gusto kong ipakilala si Ana, artista ko. Hi, Ana. Hi. Napanood ko yung eksena mo kanina dun sa reenactment. Mahusay ka. Maraming salamat. Hindi inakala ni Barbara na ang minsang pag-guest niya sa isang programang pantelebisyon ay hahantong sa isang di inaasahang pakikipagrelasyon. Huwag ka na mag-artista. Ako nang bahala sa'yo. Ano kong bahala sa akin? Susustentuhan kita. Ibibigay ko sa'yo ang mga kailangan mo. Okay sa akin yun. Malaking tulong. Pero hanggang saan? Hanggang sa hindi ka pa nabubuko ng asawa mo? Ang talos mo rin, ano? Hindi lang ako tanga. Alam mo, gusto naman kita eh. At tinatanggap ko rin yung alok mo. Pero sana naman, hayaan mo ko magkaroon ng karir. Katunayan nga niyan,
Mag-audition na ako. At sana ipagdasal mo na lang na matanggap ako ng producer na magustuhan nila ako. Alam mo, ginagawa ko ito para sa pamilya ko, para sa kinabukasan ng pamilya ko. At gagawin ko lang ito para sa kanila, para maiahon sila sa kahirapan. Masaya ka. Masaya rin ako. Pero gusto ko naman sana maging masaya rin ang pamilya ko. Naiintindihan mo naman ako, diba? Handa ka bang maghubad? Opo. Hanggang saan naman ang limitations mo? Kung hanggang saan po yung kailangan ng direktor, gagawin ko po. Tumayo ka na. Maghubad ka. Ngayon na po? Dito po? Oo. Medyo maliit ang dibdib mo. Pero magandang mukha niya. Pero pwede na siya. Pwede ka na, Iha. Pwede ka na. Salamat po. Sa tulong ng talent manager niyang si Vir Gonzalez, unti-unting nagkapangalan si Barbara sa larangan ng paghuhubad sa pelikula. Walang takot siyang nagtanggal ng saplot sa harap ng kamera. Naanyayahan din siyang magtanghal sa iba't ibang show sa mga probinsya. Ngunit sa lahat ng ito, hindi nawala kay Barbara ang nauna niyang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Matapos makaipon ng kaunting pera, agad inasikaso ni Barbara ang pagbawi sa kanilang lupa't bahay na naisanla ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan. Oh, paano yun, Mang Domeng? Nakabayad na kami sa inyo. Ano, kompleto ba? Oh, Ineng, ito naman ang titulo. Maraming salamat. Akala ko tuluyan ang mapapasakin ng lupa nyo eh. O sige, ako ilalakad na. Maraming salamat, Huli. Ay! Ito na ang titulo ng lupa natin. Alam mo, anak, akala ko hindi ko na mahahawakan tong titulong to. Maraming salamat sa'yo. Naku, tayo, ang isipin mo ngayon, hindi na mawawala sa atin niyang titulong yan. Anak, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. Alam niyo, umpisa pa lang yan. Sa susunod, itong bahay naman tong papagawa ko. Eh ate, paano naman kami? Eh di pwede nyo na ipagpatuloy ang pag-aaral nyo! Masaya na si Barbara sa takbo ng kanyang buhay hanggang sa... Alam mo bang, kalat na ang tungkol sa relasyon ninyo ni Ronnie. Pati yung asawa niya, lumabas na, nagagalit na. Hindi maganda para sa karir mo ang ganyang publicity. Doble nega kasi yan eh. Bold star na, kabit pa. Mga agaw ng asawa. Alam ko na darating ang ganitong sitwasyon. Expected ko na to. So anong gagawin mo? Eh di tapusin na. Ganun ba kadali yun? Hindi mo ba mahal yung tao?
Anong gusto mong gawin ko? Nabuko na tayo ng asawa mo eh. Ay, tapos na tayo. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan, di ba? Oo naman. Di ba, yun naman talaga usapan natin? Na pag nabuko ka, ayawan na. Wala naman akong balak gagawin ka sa asawa mo, sa pamilya mo. At kahit kailan hindi ko inisip na manira ng pamilya ng may pamilya. Ito ang tandaan mo. Oras na may kailangan ka, nandito lang ako para sa'yo. Alam mo rin siguro na minahal din kita, di ba? Minahal mo din ba ako? Ano sa tingin mo? Minsan puso'y nagtatanong, umaasa, nag-iisip kung bukas nga'y tayo pang dalawa. Hiling ko lang sa may kapal, sana ay ipaalam. Baka bukas ako'y lisanin na lang. Puso'y nangungusap, aking pakiusap, ayaw nang lumuha. Ngunit sa pag-ibig Para makalimutan ang hinanakit ng puso, isinubsob ni Barbara ang sarili sa pagtatrabaho. Sunod-sunod ang mga pelikula at provincial shows na ginawa niya. Unti-unti niyang naipagawa ang kanilang bahay. Nakabili rin siya ng 2 sasakyan. Pero dahil na rin sa linya ng kanyang trabaho, nakatanggap din siya ng alok mula sa iba't ibang lalaki. Akala ko ba, Mayor, sa probinsya niyo ako mag-show, kaya niyo ako inimbitahan dito? Oo. Pero ibang show. Kano ka ba? Mayabang kang Mayor, no? Pinagyayabang naman ako. Ganun. Sige. Game ako for the right price. Name your price. Kung may brand new expedition ako bukas na mabibigay niyo nasa pangalan ko, matitikman mo. Expedition? Oo, yung Ford. Mahal yun ah. Di ba mayabang ka naman? Ibig ko sabihin, mayaman ka pala, Mayor. Mahal ba ako, Mayor? Alam niyo, bossing, gusto ko yung magiging prangka niyo eh. Mabait naman kayong tao at sweet. Pero ilan ba talagang pelikula magagawa niyo para sa akin? Mukhang may hirapan yata ako sa kontratang gusto mong makuha mula sa akin. Friends na lang tayo, bossing. Tsaka papalitan niyo rin naman ako pagka may bagong artista na kayong type eh. Diba? Ayos kang bata ka. Sa lahat ng mga nakilala kong bold star, ikaw ang may utak. Alam mo ba yun? Sige, friends. Kaya mo ba ako, Congressman? Ano ibig mo sabihin? Breadwinner ako sa pamilya namin. Marami akong pangangailangan. Alam mo nang ibig kong sabihin, ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo, pero may kapalit, may sustento. Hindi naman talaga ako nakikipag one-night stand eh. Relasyon ang binibigay ko, Congressman. Magiging tapat ako sa'yo, aalagaan kita. Pero ang gusto ko, ganun ka rin sa akin. Paano yan eh? May asawa na ako. Asawa, oo. Pero gusto ko, ako lang ang kabit mo.
Mabuti na yung malinaw. Di ba, Congressman? Marami pang indecent proposals ang natanggap ni Barbara, pero lahat ng ito'y tinanggihan niya. Ngunit isa sa mga manliligaw ni Barbara ang nagpabago sa kanyang desisyon. Sino naman tong congressman na binigyan mo ng number ko? Baka naman tipong DOM na naman to, ha? Nakilala natin yan si Don nung nag-show ka sa Dumaguete. Binata yan. Ano ka ba? Hindi mo ba siya naaalala? Prominente ang pamilya niyan. At taga-showbiz din yung kapatid niyan. Oh, dulaga? Naku, wala ka kasing kaalam-alam sa mundo. Alam mo, magbasa-basa ka naman ng dyaryo paminsan-minsan, ha? Uy, mabait yan. Sandali may dumarating. Baka ito na siya. Ito na siya. Sige na, babay na. Hi, Ana. Hi. I'm Don. Siguro hindi mo ako natatandaan, ano? Sorry, pero oo. That's okay. We have the whole evening para magkakilala. Shall we go? Sure. Thank you. Para makalimutan ang hinanakit ng puso, isinubsob ni Barbara ang sarili sa pagtatrabaho. Sunod-sunod ang mga pelikula at provincial shows na ginawa niya. Unti-unti niyang naipagawa ang kanilang bahay. Nakabili rin siya ng 2 sasakyan. Pero dahil na rin sa linya ng kanyang trabaho, nakatanggap din siya ng alok mula sa iba't ibang lalaki. Akala ko ba, Mayor, sa probinsya niyo ako mag-show? Kaya niyo ako inimbitahan dito. Oh, pero ibang show. Kano ka ba? Mayabang kang Mayor, no? Pinagyayabang naman ako. Ganun. Sige. Game ako for the right price. Name your price. Kung may brand new expedition ako bukas na mabibigay niyo na nasa pangalan ko, matitikman mo. Expedition? Oo, yung Ford. Mahal yun ah. Di ba mayabang ka naman? Ibig ko sabihin, mayaman ka pala, Mayor. Mahal ba ako, Mayor? Alam niyo, bossing, gusto ko yung magiging prangka niyo eh. Mabait naman kayong tao at sweet. Pero ilan ba talagang pelikula magagawa niyo para sa akin? Mukhang may hirapan yata ako sa kontratang gusto mong makuha mula sa akin. Friends na lang tayo, bossing. Tsaka papalitan niyo rin naman ako pagka may bagong artista na kayong type eh. Diba? Ayos kang bata ka. Sa lahat ng mga nakilala kong bold star, ikaw ang may utak. Alam mo ba yun? Sige, friends. Kaya mo ba ako, Congressman? Ano ibig mo sabihin? Breadwinner ako sa pamilya namin. Marami akong pangangailangan. Alam mo na ibig kong sabihin, ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo, pero may kapalit, may sustento. Hindi naman talaga ako nakikipag one-night stand eh. Relasyon ang binibigay ko, Congressman. Magiging tapat ako sa'yo, aalagaan kita. Pero ang gusto ko, ganun ka rin sa akin. Paano yan eh? May asawa na ako. Asawa, oo. Pero gusto ko, ako lang ang kabit mo. Mabuti na yung malinaw. Di ba, Congressman? Marami pang indecent proposals ang natanggap ni Barbara, pero lahat ng ito'y tinanggihan niya. Ngunit isa sa mga manliligaw ni Barbara ang nagpabago sa kanyang desisyon. Sino naman tong congressman na binigyan mo ng number ko? Baka naman tipong DOM na naman to, ha? Nakilala natin yan si Don nung nag-show ka sa Dumaguete. Binata yan. Ano ka ba? Hindi mo ba siya naaalala? Prominente ang pamilya niyan. At taga-showbiz din yung kapatid niyan. Oh, dulaga? Naku, wala ka kasing kaalam-alam sa mundo. Alam mo, magbasa-basa ka naman ng dyaryo paminsan-minsan, ha? Uy, mabait yan.
Sandali may dumarating. Baka ito na siya. Ito na siya. Sige na, babay na. Hi, Ana. Hi. I'm Don. Siguro hindi mo ako natatandaan, ano? Sorry, pero oo. That's okay. We have the whole evening para magkakilala. Shall we go? Sure. Thank you. Matapos mabigo sa pag-ibig, naisip ni Barbara na marahil ang kanyang pagiging bold star ang nagiging hadlang upang makamit niya ang hinahangad na respeto at pagkilala sa kanyang pagkatao. Dahil dito, naisip ni Barbara na pasukin ang politika upang mapatunayan sa mga kalaban niya na hindi lang paghuhubad sa pelikula ang kaya niyang gawin. Pwede mo makausap si Gob? Ma'am, pakiantay lang po si Gob dyan po. Anong ginagawa yung bolster na yan dito? Hay nako, hindi mo ba alam? May balak doon tumakbong konsehal sa lugar nila yan. May balak pang sumali sa partido ni Gob. Ang lakas ng loob, Ang kapal ng mukha, yan ang sabihin mo. Sa umpisa'y iba't ibang kritisismo ang inabot ni Barbara dahil sa kanyang naging desisyon. Ngunit hindi niya hinayaang magpaapekto sa mga punang ito. Gob, may 2 bakanting pwesto para sa konsehal doon po sa bayan namin. Baka naman po pwede na ako isa doon, Gob. Didiretsahin na kita, Barbara, ha? Bold star ka. Anong alam mo sa politika? At ano magagawa mo sa bayan natin? Ang mga kapartido nyo, maraming kilala dito sa bayan natin. Pero ako, Gob, dahil sa dami ng bayan na pinupuntahan ko dahil sa pag-show, marami akong nakikilala at marami akong kilalang may impluwensyang tao. At sa maniwala't po kayo sa hindi, para na rin po akong nag-aral ng political science dahil sa dami nakakasalamuha kong politiko. Isa pa, Gob, nakapagtapos naman ako ng pag-aaral eh. Yun nga lang, natakpan ang lahat ng bagay na yun dahil sa pagiging bold star ko. Okay. Ipagpalagay na ating mayroon kang alam sa politika. Pero hindi pa rin ako kumbinsido kung makakabuti ka sa partido namin. Kung kasikatan rin lang naman, kilala ko ng lahat ng tao dito sa bayan natin. At ang pinakamahalaga, Gob, tulad ng marami sa kanila, galing din ako sa hirap. Alam ko ang pakiramdam ng kumakalaman sigmura. Ang tumira sa tagpi-tagping bahay at ang mabilad maghapon sa init ng araw. Gob, mas kaisa ako ng mga tao. Mas malapit sila sa puso ko at malapit din ako sa puso nila. At kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, gusto ko sana silang tulungan. Bukas yan, pasok! Hi. Ba't nandito ka? Nabalitaan ko kasing kakandidato ka. Baka kailangan mo ang tulong ko. Ito ang suporta ko sa'yo. Ito naman, nabibigay ng kaibigan mong producer. Good luck, ha? And I'm proud of you. Paano? Tutuloy na ako. Baka hinahanap na ako ng asawa ko, eh. Maraming salamat. Salamat. Ingat ka.
ang aking sunod na ipapakilala sa ating kandidato bilang sa ating kapartido, si Miss Barbara Milano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po tulad ni Konsehal Espino, ay first time ko pong tumakbo dito. At magnais na paglingkuran kayo. Magkupat ka na lang! Ikaw naman, kung gusto mo akong makita na nakahubad, bakit na lang hindi ka kaya manood ng mga pelikula ko? At kung wala ka namang pambayad, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng passes. Pwede na ba yon? Hindi po ako nandito para magubad. Nandito po ako para makiusap sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo na sana'y tulungan niyo ako. Napatunayan sa lahat na ang mga mahihirap na katulad natin ay pwede ring umangat ang buhay. At makuha ang respeto ng mga tao. Oo. Isa nga akong Bold Star. Hindi ko tinatanggi yun o kinahihiya. Tulad ninyo, na sa araw-araw ay dugot pawis ang binibigay para may makain ng pamilya nyo, ang mga mahal nyo sa buhay. Ginawa ko lang ho yun dahil gusto kong iangat ang buhay ng pamilya ko. At mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga kapatid. Oo, tulad niyo rin akong nagdaan sa hirap. At tulad niyo rin akong nagnais na makaalis dito. At kung meron mang paraan o daan para makalabas doon, yun po ay walang iba kundi ang mangarap. Isang pangarap po kung bakit ko ginagawa tumakbo bilang konsehal sa bayan na ito. At sana suportahan mo ko. At sana unawain niyo ako upang makamit ko ang mga pangarap na yon. Dahil isa rin sa mga pangarap ko ang matulungan kayong mga kababayan ko na naghihikaw sa buhay.
wala sa akin. Tay, ba't ang tagal naman? Oo nga, ano na nangyari sa dalawang yun? Pati ako nininervyos eh. Huwag nga kay dalawang ganyan, pati ako natataranta sa inyo. Ate! Ano nangyari sa bilangan? Liga, pasok kayo. Ano nangyari? Nakapasok ba ako maski pang 6 o pang 7 man lang? Maski pang huli man lang? Ate, huwag sana sasamahan loob mo ha. Kasi maski pang-6 o pang-7, wala ka eh. Maski panghuli ate, wala eh. Ate, huwag ka na malungkot. Kasi, ang tunay na pinaglalabanan mo lang eh yung una at pangalawang pwesto. Ate, panalo ka daw sabi ng mga tao. Ha? Totoo ba sinasabi niya? Totoo tay. Talaga, congratulations. Totoo yan, sinasabi mo! Totoo! Totoo yan! Anak! Karinig mo! Totoo yan! Panalo! Panalo tayo! Totoo yan, sinasabi mo! Totoo po, Nay. Panalo tayo, anak. Anak, sobra ka namin ipinagmamalaki. Sobra-sobra mahal na mahal ka namin. Magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw. Barbara, congratulations ha. Ay, For salamat winning po. #1, ano, ng Opo. Councilor sa Talavera. Sa awa po ng Diyos. Grabe yun. Paano mo naisipan, no, na gusto mong pumasok ng politika? May nag-advise kasi sa akin na isang tao. Ano yung naisip mo na tansya mo yung magpapabago? Ang main problem talaga sa amin is yung rough road na ibang daan, tsaka yung mga livelihood. Tapos sabi ko, marami kong kaibigan ng mga politician na uubrang makatulong sa akin. Paano nangyari yun na marami kang kaibigan na politician? Kasi nagkaroon ako ng boyfriend na politician. Tumunod po isang columnista dahil po through dun sa naging boyfriend kong dalawa na yun, kumalat po ng kumalat yung mga kaibigan namin. Eh ngayon ba, kamusta ang buhay mo? Mahirap. First timer ako or first term ko ngayon sa politics, kaya nag-a-adjust ako. Malaking adjustment talaga. Nung naisipan mo nga yan, tumakbo no ha? Hindi ka ba pinukulan nung pagiging bold star mo? Minsan may sinasabi sa akin na, di ba ikaw yung bold star dati, nananalo ng konsihal ng Talavera #1. So, parang... Kadugtong na? Parang karugtong na Tita Mel, pero ano ko na yun, tanggap ko na po yun sa sarili ko. Hanggang saan yung gusto mong abutin? Ayoko munang magsalita ng tapos na kasi ang tao sa amin is kung ano yung sinabi mo, nakatatak na dito yan eh. Eh, paano na ngayon ang personal life mo? Siguro kami maliligaw sa akin po, Tita Mel. Walang naliligaw sa'yo? Bakit gano'n? Lalo na wala yata ako sa showbiz, wala naliligaw sa akin. Ganon ba? Kailangan ba politician din? Siguro gusto ko politician din. Eh, hindi ka ba nagsisisi at hindi nagkatuluyan doon sa dalawa ng boyfriend? Hindi naman po ako nagsisisi. Talagang ganun siguro yung buhay ko. Babalikan mo pa ba ang pagiging bold star? Ayoko na po. Ayaw mo na talaga? Why? Hindi na bagay. So, pwede ba sabihin yun, Barbara, na talaga nagkakaroon ng hindi magandang tatak eh? Yung pagiging artista kang bold. Meron talaga. O kahit ano pa sabihin nila na kahit na napakaganda mo, napaka-sexy mo, napakakinis ng balat mo, andun pa rin Tita Mel. Bold at yun ang gusto mong maalis sa tao. Well, Barbara, sana matagpuan mo na yung politician na yon na iyong
inaasam-asam at para may katulong ka na sa paglilingkod sa bayan mo. Maraming salamat. Salamat po, Thank you Tita Mel. very much. Tita Mel, gusto ko lang po pasalamatan ang GMA magpakailan ng sa you're so kapuso. welcome. Sa mga staff niyo po, napakatyaga pong tumawag Eh, sa talagang akin. matyaga Tsaka talaga po, yan. talagang willing silang makuha yung istorya ko. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo, Tita Mel. At sa You're lahat po welcome. talaga, marami pong salamat. At sa lahat po ng mga tumulong sa akin dito sa pagkapanalo ko sa Talavera, maraming salamat po. Sa pamilya ko po, ang mga magulang ko, salamat po. At lahat po ng sumuporta at tumanggap bilang isang Bold Star at nanalo ng konsihal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga taong nasa showbiz, kahit na ala po na ako ngayon or paminsan-minsan po ako nagpapakita sa inyo at yung supportan niyo po pa rin akong sinusuportahan. Salamat po. At syempre po, Tita Mel, sa ating Panginoon. Oh, good luck sa iyo, Barbara. Salamat po. Mapangahas na babae ang naging reputasyon ni Barbara dahil sa kanyang desisyong magpa-sexy sa harap ng kamera. Ngunit nagpursigi siyang patunayan na higit pa sa kanyang kapangahasan, may iba pa siyang kakayahan. At ito'y ang kanyang pagnanasang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng pagsisilbi sa pamahalaan. Ito'y isang ambisyong nabigyan ng katuparan dahil na rin sa pagsisikap ni Barbara na baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay